Ito yung panahon kung kailan kami ay nag-fishing kasama ng aming katrabaho sa farm at ng mga kababayan natin na mga dairy farmers din na mga kaibigan namin dito sa tapat ng farm na pinagtatrabahuan namin. Siyempre, kasama din namin yung aming mga boss dito. Matagal na itong nangyari pero ngayon ko lang na-upload. Anyway, kasama natin ngayon si Travis, yan yung katrabaho namin, at yung kaibigan namin na si Poland na dati ay nagtatrabaho sa farm kasama ng mga kaibigan naming ibang Pinoy. Pero ngayon ay nasa ibang industriya na si Poland. Anyway, marami pa tayong mga kasama dito mga langga na mga kababayan din natin kasi yung farm sa tapat namin, majority sa mga employee nila ay mga Pilipino. Ang may-ari kasi ng farm na yon ay merong 3 farms at yun na nga, majority sa mga nagtatrabaho doon ay mga Pinoy. Ito naman si Bubong or si Makoy na manager ng farm na nasa tapat namin. Ang nag-organize sa event na ito mga langga ay ang mga boss namin. Magkaibigan kasi ang boss namin at ang boss nila Bubong. At ito yung napag-usapan nila na gawin namin during this time. Ito kasi ay dry season kaya meron kaming panahon na makapag-fishing kasi hindi namin kailangan gatasan ng mga baka at this time of the year. Anyway, para makapunta kami sa lugar na ito mga langga, kinakailangan namin na gumising ng maaga at magbiyahe ng maaga kasi malayo ito sa amin. So inabot kami ng 2 oras sa biyahe. Mabuti na lang at maganda yung panahon ngayon. Siyempre, hindi ito libre mga langga, pero binayaran na ito ng mga amo namin. Kaya naman, andito lang kami to enjoy and experience this event. Sa unang pag-testing namin ay hindi rin maganda yung kinalabasan kasi wala kaming nahuling mga isda. Kaya naman, nagpalipat-lipat kami ng lugar hanggang sa makatsyempo kami at ayan na nga, meron na kaming nahuli na isda. Dito pala sa New Zealand mga langga, stricto sila sa kanilang fishing rules and regulation. Meron silang nakaset na size and limits sa kung anong klaseng species ng isda ang mahuhuli mo. Kaya hindi ka pwede basta-basta na lang kumuha ng mga lamang dagat dito. Majority sa amin dito ay unang beses na maka-experience mag-chartered fishing. Kaya sobrang excited namin. Ito pala yung unang huli ni Mike at ako naman ay wala pang huli kaya nagfo-focus pa muna ako sa pagve-video. Medyo nahihilo din ako at this point mga langga kasi hindi ako sanay na sumakay sa bangka. And to be honest, hindi rin ako mahilig talaga sumakay sa barko dahil nahihilo ako. Pero mabuti na lang at nalabanan ko naman yung hilo ko. Meron kasi akong dinala na pangtanggal hilo. Anyway, na-feel ko na meron ng kumain ng aking pain. Kaya ayan, meron na tayong huli. Ito yung aking first huli for the day mga langga. Sobrang excited ko dito. Meron naman taga-measure at taga-kuha ng mga isda na nahuhuli namin. At binabalik din nila kung ito ay undersize. Ito palang isda na nahuli namin ay snapper. Naku, napakamahal ng kilo nito sa supermarket. At again, nakahuli ulit si Mike. Nako, sobrang saya namin dito. Kasi itong mga nahuhuli namin mga isda ngayon mga langga ay hahatiin namin lahat. Kaya meron na tayong budget para sa ilang araw. Actually, baka nga abutin ito ng ilang linggo sa freezer eh. Mukhang maraming biyaya dito sa spot namin mga langga kasi meron na naman ako nahuli at 2 pa. Itong isang nahuli ko na nasa baba ay undersized siya kaya naman binalik siya ng may-ari ng bangka. Ganyan sila dito mga langga. Yung mga tao dito, yung mga locals, nire-respeto talaga nila yung lamang dagat. Kadalasan sa mga nahuhuli dito na kumukuha ng mga undersized na mga isda or kumukuha ng sobra-sobra. Sila yung mga foreigners na katulad natin mga Pinoy, meron ding mga Chinese at iba pang mga lahi. Basta majority sa mga locals dito mga langga, nire-respeto talaga nila yung kanilang kalikasan. As you can see, marami na kaming nahuli ni Mike. And at this point, ako masakit na yung aking braso sa kakahila nitong aking rod. Sabi pa namin, ako, malaki siguro itong nahuli ko kasi sobrang hirap niyang itaas mga langga. Go for it, Jen. -10. I think you can see it. Oh yeah, Ken. Is it? Oh, the sharks get bigger. Shark! No wonder it's... You should have sold it before I saw it, Jen. Sorry. So, ayun na nga, nakahuli ako ng pating mga langga. Anyway, ito pala si Mike, nakahuli siya ng malaking snapper. Wow! So far, ito yung pinakamalaki na nahuli ng buong grupo. At hindi rin nagpahuli yung amo namin. Ayan, at nakahuli rin siya ng mukhang malaking isda rin. Tingnan natin kung anong klaseng isda ito. Majority sa mga nahuhuli namin dito ay snapper, katulad niyan. At okay na okay lang yan sa amin mga langga kasi ang sarap-sarap ng snapper. At mukhang mayroon nang nahuli si Bubong sa kabilang side. Tingnan natin kung anong klaseng isda ang nahuli niya. Ay nako, mukhang shark din.
Bawat isa siguro sa amin sa grupo na ito mga langga ay nakahuli ng pating. Actually, hinuhuli naman talaga ito. At yung karne ng pating ay ginagawa nilang fish and chips. Yun bang breaded na isda? On the other side of the boat naman, ito si Poland, nakahuli naman siya ng isda. Ito yata yung unang beses niyang makahuli. Ito naman si Buddy at nakahuli siya ng 2 snapper. Mabalik tayo sa side namin. Si Steve ay nakahuli ulit ng isda at ito ay hindi na snapper. Akala namin ay yellowfin tuna na itong nahuli niya, pero trevally lang pala. And it was a good size. So, ito pala si Steve, mga langga. Siya yung aming amo sa farm. At ito naman yung pangalawang malaking isda na nahuli ng grupo namin. Kaming lahat ay nakahuli na ng tigitigisang isda, kaya sobrang saya na namin. Anyway, ito nga pala si Ramon. Siya naman yung manager ng isang farm na pagmamayari ni Pete. Yan ang boss ng mga kaibigan namin ng mga Pinoy. At nagpatuloy lang kaming mag-fishing hanggang buong maghapon, pero tumigil naman kami para mag-lunch at mag-merienda. So, ayan, si Bubong meron naman siyang nahuling isda. At pati na rin si Pete, nakahuli na rin siya ng isda. Ang nahuli niya ay isang malaking trevally. Ilang beses na rin kami nakapag-fishing ni Mike, pero first time naming mag-fishing sakay ng bangka. Kaya naman, memorable experience ito kasi mga kaibigan din namin yung mga kasama namin dito. At nakahuli rin si Steve ng pangatlong malaking size na isda na nahuli ng grupo na ito for this day. May kumagat sa pain ni Mike na sobrang nahirapan siyang iangat. It's either malaking isda ito or ito ay pating na naman. Sobrang tagal sinubukan ni Mike na iangat yung isda. Pero grabe, sobrang palaban yung isda, mga langga. Inabot rin ng ilang minuto bago niya naramdaman na pwede na niyang iangat yung isda. Sayang nga at hindi ko na-capture sa camera yung mismong pag-angat niya ng isda. Pero nung nakuha na yung isda, nako, sobra kaming na-amaze kasi napakalaking isda, mga langga. Ito yung pinakamalaking isda na nahuli ng grupo namin for this day. At napagod si Mike sa kakahila ng isdang ito kasi sobrang palaban daw. Pero ayun, sobrang excited namin kasi meron kaming nahuli na malaking isda. Actually, kukunan lang sana namin ng litrato yung isda at ibabalik na namin sa dagat kasi sobrang laki kasi ng isda, mga langga. Sayang kasi sa tingin ko nasa mga 50 years old na yung isda. So ibabalik sana namin kaso pinusok na siya ng skipper kaya namatay na yung isda. So wala na kaming nagawa kundi dalhin na lang din yung isda. Ayun, natuwang-tuwa kaming lahat. Unang beses namin ni Mike na mag-fishing sa bangka at nakahuli agad siya ng malaking isda. Malaking snapper. Siyempre, hindi pwede na hindi natin ito picturean kasi minsan-minsan lang ito dahil hindi naman kami araw-araw nangingisda. Sa dami ng isdang nahuli namin, mga langga, hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin sa iba. Dito naman sa kabilang side, nako, mukhang meron na namang huli si Buddy. Pero kung nakikita niyo yung huli ng isa naming kasamahan, yung nahuli niya ay pating na naman. Hindi na namin mabilang kung pangilang pating na yan na nahuli namin for today. Yung iba sa mga pating parang bumabalik-balik lang dito. Kasi halos magkasing size lang. Anyway, nakahuli si Mike ng gurnard. Naku, napakasarap ng karne ng isdang gurnard, mga langga, at mahal din yan. Ito naman si Ariel. Hindi ko siya masyadong nahagilap dito sa video pero kasama namin si Ariel dito. Asawa si Ariel ng malapit kong kaibigan na si Jean. At may mga ibang kasama din kami dito na hindi ko din nahagilap sa camera. Yung pwesto kasi nila ay nasa likuran kaya hindi ko nahagilap. Anyway, mukhang may nahuli si Ariel. Sigurado ako na snapper na naman yan. Nang pag-alis ko sa pwesto ko, ayan at nakahuli na pala si Poland at ito rin si Buddy at si McCoy, meron din silang nahuli ng mga snapper. At syempre, hindi rin tayo papahuli. Ito yung pangalawang snapper na malaki na nahuli ko, mga langga. Sobrang saya ko. At nang pagkalagay ko pa lang ng aking bingwit, mga langga, meron na namang kumagat sa pain ko. At isa na namang malaking snapper. Nako, ilang snapper na ba yung nahuli ko? Hindi ko na mabilang sa sobrang dami. Sigurado ako pagdating nito sa bahay, ang sakit-sakit na ng mga balikat namin kasi hindi naman kami sanay mangisda ng ganito karami. So ayun, pagkatapos niyang matanggal ng isda sa aking pain, pagkalagay ko pa lang ng aking rod sa dagat, ay meron na naman ako nahuli, 2 na namang isda. At sa wakas, mga langga, nag-decide na rin ang aming grupo na umuwi na. Hapon na kasi nito at ayaw namin na magabihan sa daan. Kitang-kita nyo naman na malalaki yung alon ngayon. Kaya medyo nahihilo-hilo ako at this point. Pero itong mga kasamahan ko mukhang ayos na ayos, chill na chill lang silang lahat. Pero syempre mukhang pagod na rin sila. Imagine niyo yon, kaninang umaga pa kami dito. At ngayon ay magpo 4 PM na. Syempre malayo yung lugar namin kaya naman kailangan namin na umuwi na kung ayaw naming magabihan sa daan. Ilang minuto pa ay finally nakarating na rin kami dito sa daungan ng bangka. Hahatiin namin dito yung mga isdang nahuli namin. At titimbangin din namin yung mga malalaking isda. Tulad na lang nung malaking isda na nahuli ni Mike. Dahil kulang yung cooler na nadala namin at sobrang dami naming nahuling isda, nilagay na lang namin yung ibang mga nahuli namin sa cooler ng mga kaibigan namin. Tapos pagdating namin dun sa lugar namin, tsaka namin ito hahatiin. So ito na nga, tinimbang na nila yung nahuli ni Mike.
Just over 18. 18.14. Crank out. So, ayun na nga, 18.1 daw yung timbang ng isdang nahuli ni Mike. Ngayon, oras na para umuwi. As you can see, malapit nang dumilim mga langga. At nung nagsimula na nga kaming mag-drive, ay inabutan na nga kami ng sunset. Pero ayos lang kasi maganda pa rin naman yung view. Pagkadating namin sa lugar namin, hinati pa namin yung mga isda. Pero hindi na ako nakapag-video kasi nalobat na yung phone ko. At hindi rin agad namin nalinis yung mga isda, mga langga. Inabot pa nung gabi nung kinabukasan bago ko ito nalinis. Pero yung napakalaking isdang nahuli ni Mike ay hindi pa namin nalilinis kasi wala kaming lugar dito sa aming fridge. Kaya yun ay iniwan muna namin sa fridge ng aming amo. At pupuntahan ko na lang bukas pagkatapos ng trabaho at doon ko lilinisan sa lugar nila. Majority sa mga isda na nahuli namin mga langga ay pinilay ko at nilagay sa freezer. Pag nilagay kasi ito sa freezer ay matagal siyang masira kaya meron tayong pangkonsumo ng mga ilang linggo. Siyempre, makakasave na tayo nun kasi ang mahal-mahal ng isda dito, no? Pero sa dami ng nahuli namin, mukhang mapupurga din tayo dito sa isda. Nakakapagod din pala mag-fillet ng isda, mga langga. Kakatapos lang din ang trabaho ko ng mga oras na ito, kaya sobrang pagod na rin ako. Pero kailangan talaga namin itong tapusin para yung isang malaking isda na lang yung aalalahanin namin bukas. At kinabukasan nga ay nilinis ko dito sa bahay ng amo namin yung malaking isda. Pag-usapan naming tatlo na sobrang sayang talaga kasi matanda na yung isda, sana binalik na lang talaga namin. Pero dahil nga naunahan na tayo ng skipper, tinusok na niya yung isda, kaya naman wala na tayong magagawa. Anyway, ang iba sa karne nito ay binigay namin sa kaibigan namin, ang iba naman ay sinabaw. So, yun lang yung ating vlog. Maraming salamat for watching. Bye!